Alamat ng araw at buwan. Scene Zone Love Story. Isang kwento ng ghosting, red flags, at moving on like a celestial queen. Tagpuan. Sa kalangitan, kung saan ang mga bituin ay mga tsismosa at ang ulap ay mga emotional support friend. Kilalanin niyo si Araw at Buwan. Si Araw, super bright, super charming, lagi kang pinapansin, laging online. Si Buwan, soft-spoken, mysterious, pang aesthetic stories, at pang haplos ng damdamin. Nagkakilala sila sa cloud messaging app. Cloud Talk ba? Nagka-vibe agad. Nag-start sa, "Hey, miss mo ba ang sunset o ako lang?" Charot, but okay, I'll orbit around that. Boom! Connection, kilig, instant spark. Parang cosmic love story na dapat pang Wattpad. Pero may problema. Si Araw, unti-unting naging mainit, as in toxic sunburn level. Lagi siyang busy, laging may excuse, laging di nakita yung message. Pero online naman sa socials, nagpo-post ng motivational quotes na, "Grind now, glow later." Focus muna ako sa self ko. Di ako lost, sinusundan ko lang ang liwanag ko. Si Buwan, palaging naghihintay, palaging nagtatanong, "Nagkulang ba ako? Ako ba ang madilim?" Hanggang sa isang araw, ginost ni Araw si Buwan. As in, full-on celestial scene zone. Ang transformasyon. Hindi na umasa si Buwan. Sa tulong ng mga bituin, aka her glow-up squad, natutunan niyang mahalin ang sarili niya. Dahan-dahan siyang naging mas maliwanag, mas buo, mas kumpiyante. Ngayon, tuwing gabi, siya ang bida. Tahimik, pero stunning. Hindi loud, pero constant. May sariling orbit, sariling pace, sariling liwanag. Ang plot twist, minsan, sinusubukan siyang lapitan ni Araw. Pero laging bitin. Kasi kahit nasa iisang langit sila, hindi na sila sabay. At hindi na kailangan ni Buwan ang init na minsan ay sumunog sa kanya. Moral ng kwento, hindi lahat ng kinang ay para sundan. Minsan, liwanag mo mismo ang kailangan mong hanapin. Bonus hugot moral, minsan iniwan ka hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil may liwanag kang kailangan matutunang ipakita. Kahit mag-isa